Praise God, praise God. Kamusta po kayo? Ah, tini- titingnan ko kung ano sasagot niya. Sabi ko, baka malito ito, baka ito. Alam, ulit. Kamusta kayo? Oo, parang mas maganda yun kaysa doon sa pabuti ng pabuti, ano? Saka lagi nang iyon Bago na tayo ha, I am blessed. Kasi, alam na natin ang meaning ng bless. Ang lalim pala noon. Pag nagsabi ka pala ng God bless you, ang lalim pala noon. Hindi pala yung mga basta sasabihin lang, God bless you. Siyempre, kapag nga hindi alam ang meaning, walang dating. Pero dahil you know what blessing is, Abraham's blessing, ito ay napakatindi. Matindi pag ikaw ay nagsabing, I am blessed. Kaya once again, how are you? Alright. So, ngayon ay Easter Sunday or araw ng pagkabuhay. Okay? So, ang title ng share ko sa inyo ay Do Not Be Afraid. Si Mary Magdalene, Magdalene nga ang ano daw, ano? Hindi Magdalene. Sige, basta nagkakaintindihan. Kasamang isa pang babae, ang pangalan ni Mary, dalawang Marys, ay pumunta sa libingan ni Jesus. And then, lumindol. Kasi may anghel na bumaba galing sa langit. Ano sinabi ng anghel sa mga babae? Ito yon, Matthew 28 verse 5. The angel said to the women, Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as He said. Ang sabi, do not be afraid. And then, inutusan sila ng anghel na sabihin sa mga disipulo na buhay si Jesus. Tuwang-tuwa sila. At habang papunta sa mga disipulo, ang dalawang babae, sinalubong sila ni Jesus. Ano sinabi ni Jesus sa kanila? Matthew 28 verse 10. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. After the resurrection, ito lagi ang sinasabi. Sabi ng angel, do not be afraid. Sabi ni Jesus, do not be afraid. Takot po ang pinakamatinding problema ng tao. Hindi ako matatakutin. Pero tingnan mo, marami sa ginawa nating desisyon ay base sa takot. Katulad ng takot sa iisipin ng iba. Kaya ganitong gawin mo kasi baka sabihin nila ganyan. Takot na magkamali o mabigo. Ang dami nating ginagawa na ang motivation natin ay fear. At alam mo yung takot, yan ay ginagamit na pang control simula bata hanggang sa pagtanda, no? Tingnan mo, ano sinasabi sa mga bata? Yan, may pulis. Ano? Ang pinakamatindi ako'y ginagamit na rin sa bata yan ang pastor. Ba? Kaya naman na kayo, akong ginamit yung panakot. Noong lumaki yung bata, anong ginawa? Takot pa rin. Takot ang ginagamit ng mga politiko. Takot ang ginagamit ng mga bully sa school. Takot. Puro takot. Kaya let's talk about this. Kailan ba unang nakaramdam ng takot ang tao? Unang beses nakaramdam ng takot ang tao ay noong nagkasala si Adan. Genesis 3 verse 9 and 10. But the Lord God called to the man, Where are you? And verse 10, he answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. First time na sinabi ng taong I was afraid, ay after na sila'y magkasala. Nung hindi pa nagkakasala ang tao, wala silang notion of fear. Kasi ang takot ay resulta ng kasalanan, ng pagkahiwalay sa Diyos.
Lahat ng takot ay galing sa takot na mamatay. At alam naman natin yung death. Death is the wages of sin. Kung hindi namamatay ang tao, walang matatakot. At kailan dumating ang kamatayan? Kina Adan, nung sila'y nagkasala. Romans 5:12, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone, for everyone sinned. Noon lamang nagkasala ang tao, dumaloy ang kamatayan, saka lamang nagkaroon ng takot. Meaning, hindi nararanasan ng tao ang matakot dati. At dahil tayo yung mga pinanganak na may sin nature na may propensity o may tendency magkasala, ang takot ay nasa atin na simula tayo ipinanganak. Nabubuhay ng takot sa Diyos. Nabubuhay ng takot sa tao. Nabubuhay ng takot sa nilikha. Tingnan ninyo, liit na lamok ay takot tayo. Yan, may lamok. Liit na langaw ay takot eh. May langaw. May nakausap ako si Aldo. Iba na daw ngayon ang nature ng langaw. Noon daw ang langaw, pag binugaw mo, lipad, agad, alis. Ngayon daw ang langaw, bugawin mo, hindi daw naalis. Totoo ba yon? At saka parang sila lambutin. Ang mga langaw ngayon, lambutin. Hindi sila katulad ng mga bata tayo ngayon Pero kung ano man nangyari sa langaw, takot pa rin ang tao. After the resurrection, sinabi ng angel na huwag matakot. After the resurrection, sinabi rin ni Jesus na huwag matakot. There is something about sa resurrection na nag-aalis ng takot. Kaya ngayon itong pag-uusapan natin, ang pagkaunawa sa pagkabuhay na maguli o sa resurrection ni Jesus ay nagpapalaya sa takot. Kasi sobra naman After the resurrection, yun agad ang sasabihin, do not be afraid. Angel ang nagsabi, si Jesus ang nagsabi. Kaya bakit kaya? Bakit ang pagkaunawa sa resurrection ay nagpapalaya sa atin sa takot? Ito ang mga reasons. Number 1, because Jesus tells you the truth. Sa daming nag-claim na sila ang Messiah o tagapagligtas. Ang dami. Sa daming nag-claim na sila ang Messiah, ang tagapagligtas. At marami pa ring lalabas. Remember, there was someone in Davao na nagsabing siya na si Jesus. Magpapirma na ang gustong pumunta sa langit. Marami po yan sa iba't ibang lugar. At ito na may nakasulat sa Bible. Marami pa rin lalabas na nagsasabing silang tagapagligtas. Pero, iisa lang ang nakapagpatunay. Romans 1 verse 4. And He was shown to be the Son of God when He was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. He is Jesus Christ our Lord. Magpakita ka sa akin o sa amin ng sino mang nagtayo ng relihiyon na nag-claim na sila'y mamamatay at pagkatatlong araw ay mabubuhay na maguli. At nagawa ngayon, magpakita ka dahil wala kang may ipakita. Kataasan nilang sinabi, sila ang founder, president, sila ang guro, sila ang propeta, sila'y mabuting tao. Pero wala sino man sa kanila nagsabi beforehand na mamamatay ako at pagkatatlong araw ay mabubuhay muli ako. Wala. Si Muhammad ng Islam, namatay, inilibing, hanggang ngayon ay patay. Si Siddhartha Gautama ng Buddhism, o si Buddha, namatay, inilibing, hanggang ngayon ay patay. Si Joseph Smith ng Mormonism,
namatay, inilibing, hanggang ngayon ay patay. Si Charles Taze Russell ng Jehovah's Witnesses, namatay, inilibing, hanggang ngayon ay patay. Si Heso Kristo ng Christianity, namatay, inilibing, pagkatatlong araw, nabuhay, hanggang ngayon ay buhay. At mananatiling buhay magpakailanman. Kaya tayo, mga kapatid, ay nakatayo sa solid ground. Nasa atin ang katotohanan. Si Jesus ang nagsabi ng katotohanan at siya ang katotohanan. Sa sino mang magsasabi na sila'y kapantay o higit pa kay Jesus, yes, hanggang ngayon, mga nagtayo ng relihiyon. Sabihin mo sa kanila ito. Sabihin mo yung pinapasabi ko. Tapang nga. Tapang nga tao. Sige, patunayan mo. Mamatay ka at pagkatatlong araw mabuhay kang muli. Pero kung hindi mo yun kaya, tumahimik ka. Dahil napakalayo mo sa aming Panginoon. Alam mo, kinatatakutan ng kaaway, kinakatakutan ng espiritong kumikilos sa mundong ito, ang resurrection, ang pagkabuhay na maguli. Ang maunawaan natin ito, o maunawaan ng mga tao ito, kasi wala silang pangbasag dito. At sinigurado ni Jesus na maraming makakakita sa Kanya after the resurrection o matapos siyang mabuhay na maguli. Nagpakita siya sa mga babae, kaya kayong mga babae, you are blessed sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus. Sa babae, kaagad siya nagpakita. Bakit kaya? Ano ka mo? Wag naman. May nagsabi, kasi pag babae ang nakakita, tsak marami makakaalam. Masyado kayo. Hindi. Inutusan naman talaga ni Jesus o mga babae, ipagkalat nyo. O talaga namang sinabi, utos yon. Pero yung iba yung pinagkakalat, hindi utos yon. At pagkatapos, nagpakita ang Panginoong Yesus sa mga disipulo na siya'y buhay. Mga disipulong alam na siya'y pinako at namatay, pinagpakita niya buhay ako. Hindi lang yun ha, ang dami niyang pinagpakitaan. And there is one time na nagpakita siya sa 500 tao ng sabay-sabay. Bakit? Sinigurado ng Panginoong Yesus na kahit magsinungaling yung 2, 3, ay mahirap magsinungaling na sabay-sabay 500. So walang magawa ngayon ang mga kaaway ng Panginoong Yesus. Kaya anong ginawa nila? Nag-fake news sila. Matagal na pala yung fake news. So nagpalabas sila ng text. Wala pa nun. Nag-fake news sila para mapaniwala ang mga tao na si Kristo hindi na buhay na magli. Habang ang mga babae papunta sa mga disipulo para sabihin buhay si Kristo, yun naman mga sundalong nagbabantay sa libingan na naka-witness na may dumating na anghel na nagsabi wala dito si Jesus, na nakita nilang empty tomb. Ay sila'y nag-report sa mga pari ng pangyayari. Anong ginawa ng mga pari? Dahil ang mga pari talagang silang nagplano-plano para si Jesus mapako sa krus. Bakit? Kasi si Jesus ay kalaban nila sa influence. Ang mga tao ay kay Jesus na sumusunod. Ay dati sila ang leader ng relihiyon, sa kanila nasunod. So nagplano sila, meeting sila. Alam mo itong sinabi nila, suhulan natin ang mga sundalo para kanilang sabihin na babasahin ko sa inyo. Matthew 28:13. Sabi sa mga sundalo, you are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. Ito sasabihin ninyo ha. No, habang kayo natutulog, dumating ang mga disipulo, ninakaw ang bangkay. Yan ang sasabihin. O itong bayad. May mga vlogger. Heto ngayon. Gagawa rin lamang ng kasinungalingan, gagawa rin lamang ng narrative, gagawa rin lang ng fake news, ay talaga namang hindi pa inayos Alam mo yung mga
Basta hindi totoo, maraming butas yan eh. Una, ang sabi nila, ninakaw ang bangkay nung sila'y tulog. Paano nila nalaman ni sila'y tulog? Tingnan na, tulog ka pala eh. Padalwa, ito pong mga gwardyang ito, hindi ito pangkaraniwang gwardya. Hindi ito pangkaraniwang Roman soldiers. Ito yung mga piling sundalo. Ang babantayan nila ay ang nagsasabing, hari ng Hudyo. At ang babantayan nila ay nagsabing siya'y mabubuhay na maguli. Alam mo ba? Bakit kaya binantayan? Hindi naman lahat ng libingan na binabantayan. Kasi yung mga religious leaders noon, naniniwala. Yung mga disipulo, nag-alisan at mga takot. Ang mga religious leaders naniniwala. Baka ka mabuhay na magulo ito. Bantay ang libingan. Ang nagbabantay doon po, yung mga matitinding sundalo. Hindi po yung tutulog habang meron duty. Kaya maraming butas itong fake news ng mga leaders na to. Bakit nila ginaganon? Kasi delikado sila sa resurrection ito. Sobra ito. Alam mo ba after the resurrection, yung mga disipulong takot na takot, di kayo nakangwawala, no? Tumapang. Talagang doon kumalat ang gospel. Pero let me continue. Pinatunayan ni Jesus na siya ang katotohanan. Dahil ginawa ni Jesus ang sinabi niyang gagawin niya. Kung hindi ito nagawa ni Jesus, hindi mo na mapapagkatiwalaan ang iba pang sinabi ni Jesus. Pero dahil sa resurrection, dahil sinabi ni Jesus, ako'y mamamatay pagkatatong araw, ako'y mabubuhay na maguli. At ginawa nga niya, pwede mo nang pagkatiwalaan ang lahat na sinabi ni Jesus tungkol sa Kanya, tungkol sa Diyos Ama, tungkol sa langit, tungkol sa impyerno, at ang iba pang sinabi niya, paaniwalaan mo na. Kaya, huwag kang matakot. Kung ikaw ay na kay Jesus, ikaw ay nasa tama. Alam mo ba, ang sarap pang nasa tama. Ikaw ay confident. Kaya basta na kay Jesus, ikaw ay nasa tama. So, one reason kung bakit hindi dapat matakot. Nasa tama ka eh. Ang Panginoon mo'y totoo eh. Nasa katotohanan ka eh. Okay? Oh. Number 2, death is not the end. Bago mabuhay na muli si Jesus, hindi alam ng tao kung may buhay pa matapos mamatay. Hindi nila alam kung mayroong life after death. Kasi walang makapagpatunay. Siguro sila'y naniniwala, sige, ang lolo mo yan, ang paru-paro, baka yan. Okay, mga ganon, di ba? Sa limit namang magsabi na kapag ka may patay at may paru-paro, ayun daw ang kanilang mahal sa buhay. Sabi ko, paano pag dumating ay bubuyog? Huwag nga kayong ganun ha. Napakadami ninyo. Kaya pagka may nagsabi ng ganyan, sabihin ninyo, saan ka sa Biblia yan? Ang pagka mayroong paru-paro ay iyan. Ay tingnan mo, hindi naalis sa kurtina. Apa, ay humaba na ang kwento eh. Wala kasing makapagpatunay. Walang proof. Binago ni Jesus lahat yan. 2 Corinthians 4 verse 14. We know that God, who raised the Lord Jesus, will also raise us with Jesus and present us to Himself together with you. Binago ni Jesus yan. Itong sabi, alam natin na ang Diyos na binuhay muli ang Panginoong Jesus ay bubuhayin din tayo kay Jesus at tayo'y Kanyang ilalapit sa Kanyang sarili. Now, alam natin na kung paano nabuhay ang Panginoong Jesus, ang sabi ng Diyos, ganon din tayo. Kaya naman, hindi na kailangang matakot sa kamatayan. Kasi, ipinakita ni Jesus na hindi natatapos ang istorya ng ating buhay sa kamatayan. Actually, ang kamatayan pa ang simula ng pinakamagandang buhay. Eternal life in God's presence. Of course, hindi naman lahat na pag namatay isasabihin siya ngayon ay nasa mabuting kalagayan. Paano mo na siguro? Siyempre, we're polite. Yung lagi ang sinasabi natin. Pero ang totoo, nasa mabuting kalagayan lang siya kung siya'y na kay Kristo. Dahil outside Christ, walang pangakong mabuting kalagayan.
Pero siyempre, wag naman kayong pupunta sa patay. May nagsabi, ay magaling naman at siya mas masarap ng pakiramdam, nagpapahinga na siya, wala nang sakit. Sasabihin mo, ay hindi ganyan sabi ni Pastor. Kung nakikristo, pag hindi, lalong nagdurudusa yan. Ako, wag kang makikiramay. Wag. 1 Corinthians 2 verse 7, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden and that God destined for our glory before time began. Wow! Nagsasabi kami ng katalinuhan ng Diyos, isang misteryo na nakatago, pero inihanda ng Diyos kasimula-simulaan pa. Na ano yon? Next, 1 Corinthians 2 verse 8, none of the rulers of the age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Hindi ito naunawa ng mga demonyo, hindi ito naunawa ni Lucifer, hindi ito naunawa ng satanista, hindi ito naunawa ng mga kung sino-sinong tao sa mundo. Bakit? Kung naunawaan nila ito, hindi nila ipapako sa krus si Jesus. Bakit? Para tayo magkaroon din para tayo mabuhay na maguli. Para magkaroon tayo ng glorified body, para tayo makasama ng Panginoong Hesus, kailangan mamatay si Jesus. Bakit? Babayaran niya ang kabayaran ng kasalanan natin. The wages of sin is death. Kailangan mamatay si Jesus talaga. Ay hindi ito naunawaan ni Lucifer. Hindi ito naunawaan. Ito yung nakatago. Nasa kamatayan ng Panginoong Hesus, doon ang ating pag-asa. Kaya anong sinasabi ng Panginoong Hesus na siya ay mamamatay? Sabi ni Pedro, hindi ko po papayagan. Anong sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro? Lumayo ka sa akin, Satanas. Huwag mong pigilan ito. Now, let me continue. Matinding mystery. Wisdom na nakatago sa mundo. Ano daw yung mystery niyon? 1 Corinthians 2 verse 9. What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Walang sige, palapakan mo sila. Walang nakakita, walang nakarinig, walang nakakaunawa ng magagandang bagay na inihanda ng Diyos sa mga taong umiibig sa Kanya. Ay, nako. Lately ko lang naman, noong bata, hindi ko ito alam na kapag namatay, ay mabubuhay na magmuli, na mababago na ang katawan. Kaya ngayon, hindi ako nagwe-weights Pag nabago ang katawan ko, may abs ako. Hindi ko alam yon. Pero ito ang point, yung katawang mapapapunta sa akin, sa inyo, kapag tayo namatay, ay katawang katulad ng sa Panginoong Hesus nung siya binuhay na magmuli. It's the same you, but the perfect you. Hindi mo na kailangan magpa-prick. Wala kang blackheads, wala kang whiteheads. Hindi mo kailangan magpasunog ng warts. It's still you, but a perfect you. Paano ko nalaman yan? Kasi nung dumating ang Panginoong Hesus, nung nabuhay ang Panginoong Hesus, hindi agad nila makilala. Si Jesus nga, it's still Jesus, but the perfect body. Hindi ko yung naunawaan noon. Ito yung nakatago. Wala namang nagsabing ganun Ang dami pang mga nakahanda sa ating magagandang bagay. Nakahanda sa mga umiibig sa Kanya. Hindi ito pumasok sa isip ni Numan. Mag-explain man ako sa inyo ng langit, according to what I have read, it will still be limited. Kasi hindi pa talaga, kung nakikita, hindi pa napasok sa isip ko, ang ganda at perfection ng langit na nakahanda sa mga taong nagtiwala kay Jesus. Kaya, hindi na dapat mabuhay ng takot. It takes a lot para mapaniwala mo ngayong sarili na matapos mamatay ay mawawala ka na laang na parang bula. Kung yung sinabi kong kanina na magandang langit, needs faith para mapaniwalaan mo. Pero sa totoo, mas matinding faith ang kailangan mo kung gusto mong maniwala na pag namatay ay tapos ng lahat. Mas mahirap paniwalaan sa akin yon. Why? Because God put eternity in our hearts.
Ito ang sabi ng Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Kahit hindi paliwanag sa iyo, darating ang time maunawaan mo kung anong ibig sabihin ng walang hanggan. Wala namang, hindi mo naman kita, wala ka namang nakita kasi lahat ay namamatay, ano? Pero alam mo yung walang hanggan eh. Alam mong, you are not just existing for this world at pagkatapos ay wala na. Meron kasi akong napakinig na ako'y bata pa eh. Pag daw siya namatay, balot lang daw siya ng banig at titapon sa tulay. Parang wala na, tapos na lahat. No. Mahirap paniwalaan yun. Nilagay na ni Lord sa puso natin ng eternity. Kaya, eternity gives meaning to our existence. Kasi kung ang buhay natin ay ito lamang buhay na pinamumuhay ngayon, kahit pa nararanasan mo na ang the best this world offers, nakakain mo ang pinakamasasarap na pagkain ng buong mundo, napupuntahan mo ang lahat ng magagandang lugar sa buong mundo, hindi ka nga sa business class, ikaw ay merong private jet. Let's say, nararanasan mo ang the best this world can offer. Nararanasan mo ang the fun, the pleasure, the wealth, the accomplishments, the fame. You will just be like Solomon, who in the end will say, walang saysay ang buhay, walang saysay, meaningless, vanity, vanity. Sabi ng Bible, wala pa daw yumaman na sing yaman ni Solomon. Kahit yung mayaman ngayon, hindi may kumpara sa yaman ni Solomon at his time. At si Solomon ang nagsabi, matapos kong maranasan kung ano ang makakayang gawin ng aking authority, ng aking power, ng aking wealth, ito ang masasabi ko, siya'y matanda na noon. Kinungklud niya ang kanyang buhay. Ang sabi niya, walang saysay, walang saysay, walang saysay. If we are just living for this world and not for eternity, and if you will experience the best of this world, still, ikaw na ang pinakakawawang tao kung dito ka lang nabubuhay para sa mundong ito. Eternity gives meaning to our lives. Ito ang nagbibigay ng kahulugan. Kaya naman, minamak ng resurrection ng kamatayan. Ang kamatayang laging nananakot. Anong sabi ng resurrection? 1 Corinthians 15:54 and 55. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. O sa Tagalog, kapag kayong nabubulok, ay nadamitan na ng hindi nabubulok, at ang namamatay ay naging hindi na namamatay, then yung salitang nakasulat noon pa ay magiging totoo sa iyo. Ano yung nakasulat na yon? Ang kamatayan ay nilunok, has been swallowed up in victory. And 1 Corinthians 15, verse 55, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Parang ganito eh. Kamatayan, nasaan ang sinasabi mong ikaw ang magaling? Nasaan ang pinagmamalaki mo? Wala kang kapangyarihan sa akin. Nasaan ang pangil mo, kamatayan? Yan ang nagawa ng resurrection. Yung tumatakot sa mga tao na kamatayan ay tinalo ng resurrection. Ito ang reason kung bakit ang mga disipulo'y tumapang. Ano pa ang tatakot sa taong alam na kahit mamatay siya'y mabubuhay na maguli? Kasama ng lumikha sa kanya. Ano pang tatakot? Kaya ang disipulo, miski pa anong gawin diyan. Alam mo ba na ang mga apostol, ang kanilang kamatayan, according to itong mga legend, ito yung sabi nila, they suffered violent death. Meron diyang pinako rin, pero sabi niya, hindi ako karapat-dapat ipako katulad ng Panginoong Yesus, ipako niyo ko ng patiwarek. Meron din niyang pinatay dahil hinati ang katawan.
Meron diyang nilubog sa kumukulong mantika. At sila'y umaawit habang pinapatay. Bakit? Alam nilang hindi na sila kayang takutin ang kamatayan kasi alam nila, katulad ng sabi ni Paul, to live is Christ, to die is gain. Kaya don't be afraid. Walang kapangyarihan ng kamatayan sa mga taong na kay Kristo. Simula pa nga iyon ng pinakamagandang buhay kasama ang Diyos. Sabihin mo, I am not afraid. Ibang klase pala. Kaya pala sabi ng angel sa mga babae, don't be afraid. Kaya pala sabi ni Jesus after resurrection, don't be afraid. Ito pala yun. Ano pa? Because God deeply loves you. Marami tayong way ng pag-express ng pag-ibig. Tinetext natin, chinachat natin. Masaya na kapag yung na-chat ay nasabihan ng endearing words through this way. Pero sa totoo lang, yung pag-express ng love sa ganyang paraan, walang ka-effort. Ang Diyos hindi lang nag-text. Hindi lang siya nagsabing, I love you. Pinadala niya ang kanyang best. He sent Himself. Kaya noong namamatay siya sa cross habang nakadipa, sinasabi niyang, ganito ko ikaw kamahal. The more we meditate on the cross, the more we understand His love. And we need His love to be revealed to us. Kailangan nating malaman ang pag-ibig ng Panginoon because that's how we will love Him back. Tingnan ninyo ha. 1 John 4:19. We love because He first loved us. We love Him because He initiated the love. And how deep is that love that was shown to us? Gaano kalalim ito? Noong Good Friday, isinare ko a part of this. Gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin? This is the kind of love that is joyfully, freely given to us. A love na hindi pinilit. Hindi po pinilit si Jesus. Hindi pinilit ang Diyos para ibigin tayo. And that is a big thing. Makikita mo ang lalim ng pag-ibig ng sino man sa'yo. Hindi lamang sa sakripisyong kanyang gagawin, kundi sa kagalakan niya nung gawin yon. Parang ganito. Halimbawa, sabi ni Melody, Papa, ikaw pala inariyan sa Alabang, ako idaan mo diyan sa ATC ha. Ibili mo ako ng, dumaan ka sa Japan Home, ibili mo ako ng tray na, kasi nariyan lang yan. Hanapin ko naman yon. At bumili ka rin ng pang-wipe sa floor. Ang kulay noon ay orange. Talaga namang Pag hindi mo makita, magpatulong ka na doon sa at yun, inaroon sa bandang sulok. Ganyan. Malay ko ka naman yung mga, Pagkatapos, di na pamili ko na, ganyan. Uy, nalimutan ko. May bilin nga pala. Bumili ka rin ito. Okay. Now, di ako umuwi na. Sabi ko, ito yung pinabibili mo. Ay, salamat naman na. Ba, syempre naman, mahal kita Ala. Yung love na express sa effort o sa sacrifice. Okay? Pero mas matindi yung love na ginawa na kahit may sacrifice, ay ginawa niya joyfully. Masaya akong gawin ito sa'yo. Parang gano'n, Alam mo, yan ang uri ng pag-ibig na nagbibigay ng ganda at ng lalim sa pag-ibig. May I ask you, kailan mo mas nararamdaman ng pag-ibig? Kapag ginagawa ba nila ito ng masaya o napipilitan lang? Gusto mo bang iniibig ka kasi nape-pressure lang siya o may pumipilit sa kanya? Alam mo yung mga lalaki, lahat na lalaki nakausap ko, na kaya siya nagpakasal ay siya ay pinikot.
Yan ang common word ng mga lalaki. Lahat pinikot yan. Pero sa totoo lamang, sa panahon gang ito'y may pinipilit pa. I mean, walang kwentang pag-ibig kapag kahit ito'y ipipilit. Ang saya mo ba sa pag-ibig? Ay, paano mo nakikita? Dahil ang saya ng umiibig ay malaking bahagi sa uri ng pag-ibig niya. Dahil kung sa pag-ibig ko sa iyo, ako'y nalulungkot, then hindi ako umiibig. Kaya sama ka. Sama ka sa Bicol. Kung gusto mo lang ha, no pressure. Ako na may walang problema. Kung makakapunta doon, ako mag-bus. Parang gano'n. Anong ibig sabihin? Kung sasama ka, gusto mo. Hindi dahil napilitan ka lang. Dahil ayaw ko ng kasamang napipilitan lang. Alam mo, napapansin ko, gano'n ang leadership ko eh. Ayaw ko may susunod dahil napipilitan lang. Gusto ko is persuaded na gawin ang kanyang gagawin dahil gusto niya. Kasi yun ang pag-ibig eh. Siyempre meron namang ibang leader, Kasi yung kasi mga ganitong style, sige, linisin mo yan. Ay, ako may gagawin pa. Kung ayaw mo, diwag, walang problema yan. Yan ay malilinis ko. Pero meron naman ganitong leader, linisin mo yan. Ako ay may gagawin pa, linisin mo yan. Linisin mo. Ano yon? Gawin mo, miski walang pag-ibig. Sa akin, I don't care, basta gawin mo. Ako hindi kung okay tayo, kung gawin mo. Kung hindi naman, napipilitan ko, wag lang, makakakuha ko ng iba. There's something about, something you do that you want to do. Freely. Walang pressure, di ka pinilit. Ibang dating noon. Tayo kasing mga tao, gusto natin tumanggap ng pag-ibig eh. Amen ba? Gusto natin yung pag-ibig ay totoo. Kaya anyone na napipilitan lang, ayaw natin. Yung bang sasama sa iyo, tapos dabog ng dabog. May gagawin pa ako eh. Yun namang magulang, gusto, sige, sama-sama tayo. Nandoon na, sama-sama, mga nakasimangot naman. Yung magulang na gusto ng pag-ibig, ang natatanggap ay dabog. Hindi naman ako binili. At sabi ng magulang, tatanda rin kayo. Nakita natin ang kalaliman ng pag-ibig ni Jesus. Hindi siya pinilit gawin ang ayaw niyang gawin. Hindi sa gusto ni Jesus na suffering, hindi sa gusto ni Jesus na siya latiguhin, hindi sa gusto ni Jesus na ipako. No. Ang physical pain ay hindi naging physical pleasure. Hindi naging masarap yon. Pero kita mo ang lalim ng pag-ibig ni Jesus sa kanyang willingness, eagerness, and the joy to do it. Alam mo bang eager si Jesus na mamatay sa krus? Kaya nung siya'y nililitis, hindi siya sumasagot eh. May kilala ba kayong pinaparatangan na hindi pinagtatanggol ang sarili? Wala pa nga sinasabi, nagtatanggol na eh. Yung gando mating, hindi ako late ha, hindi ako late. Wala ka naman hindi ko sinabing late ka eh. Normal sa atin, ipagtanggol ang sarili. Si Jesus, pinaparatangan. Totoo bang sinabi mo ganito? Sinabi, ikaw nga bag ang hari ng mga Hudyo? Sinabi mo nga bag ang pag nakita ng Ama? Hindi sumasagot. Bakit sabi ni Jesus, ipako mo na ako. Sige na, ipako mo na ako. Inibig niya tayo ng buong puso, hindi kalahati ha. Walang kapangyarihang nagpagawa sa kanya ng ayaw niyang gawin. Sabi ng John 10:14, 15, and 18. Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama. At ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin.
10 verse 18. Excuse me. Walang nag-aalis dito sa akin. Walang nag-aalis ng kanyang buhay. Kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito. May kapangyarihan akong kunin ditong muli. Walang nag-aalis ng buhay ko sa akin. Ito'y kusa akong binibigay. Kaya, sino ba talaga ang pumatay kay Jesus? Ay sabi nila, si Judas. Kung hindi pinagkanulo ni Judas, wala naman nakakakilala. Doon sa mga uhuli kay Jesus, wala nakakakilala kay Jesus. Kailangang halkan pa ni Judas para sabihin, ito yun ha, ito yun. Siyempre, wala naman social media noon. Hindi naman nakikita lahat ng mga sundalo si Jesus. So, sino talaga ang pumatay kay Jesus? Ay di yun pong mga kasama ni Judas, kasama ng mga sundalo at ng mga religious leader na umaresto kay Jesus sa garden. Alin yung mga tao na noong nagtanong ikaw ba si Jesus? Sumagot si Jesus, ako nga. Bagsakan ng mga tao. Yung bang mga taong yun ang papatay kay Jesus? Nagsalita lang si Jesus ng, ako nga. The name of God, I am. Ay bagsak na. Kaya nung hulihin si Jesus? Yun ba ang huhulihin nila? Yung bang papatayin nila? Noong ipagtanggol ni Peter, tinaga yung yung kasama, naputol ang tenga, kinuha ni Jesus ang tenga, ibinalik ulit, inayos. Mas maganda kaysa dati. Yun bang mga yun ang papatay? Alam ko na, yun pong high priest, yung pinagdalhan kay Jesus nung gabi para litisin si Jesus. Kangaroo court, yung court na walang hustisya, yun ba? Yun pong mga false witnesses that came against him. Ay yung mga nagtestigo na mga bayaran na nagsasabi ng fake news. Yun pong mga tao na sumisigaw, ipako siya, ipako siya. Si Herod po na nagpabalik kay Jesus kay Pilato. Si Pilate po na naghugas ng kamay na sabi, hindi ko na alam yan. Hindi po. Ang talagang pumatay kay Jesus yung mga Roman soldiers na nagpako sa kanya. Ang sabi ni Jesus, ang walang nag-aalis ng buhay na ito sa akin, kundi kusa ko itong ibinibigay. Alam ka ninyo talaga kung sino ang pumatay kay Jesus? Tingnan mong katabi mo. Walang halong biro. Iyan. Tingnan mo rin ang sarili mo. Ikaw ang pumatay kay Jesus. Bakit? Dahil gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niyang kaisa-isahan ng anak. Tayong dahilan. Kusang ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para siyang magbayad ng presyo ng kasalanan natin. Wala na kasing ibang choice, walang ibang option, wala nang ibang way ng kaligtasan. Kaya paulit-ulit tayo nagsasabi sa labas, hindi relihiyon ang magliligtas. Hindi tao ang magliligtas, hindi mabubuting gawa ang magliligtas. Ang magliligtas lamang ay yung nagbayad ng kasalanan mo, kasalanang naghiwalay sa'yo sa Diyos. Ang pinipilit lang yung ayaw, di ba? Pinili ni Jesus ang cross. Niyapos niya yon. Ang daming pagkakataon na gusto na siyang patayin pero hindi nila magawa-gawa kasi hindi pa panahon. Bakit? Kasi sabi niya, walang nag-aalis ito sa akin kundi kusa ako itong ibinibigay. Bakit pina-obvious ni Jesus na hindi siya pinilit? Kung ipinilit lang ang kamatayan kay Jesus, matatanong ang uri ng pag-ibig niya sa atin. Panginoon, gaano kalalim ng pag-ibig mo sa akin? Pinakita niya. Ako'y eagerly, willingly, freely, joyfully died for you. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa buhay na ito. May nagmamahal sa iyo.
Ang nagmamahal sa iyo ay ang may lalang ng langit at lupa. Ang nagmamahal sa iyo ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga hari. At hindi ka basta minahal. Minahal ka ng napakalalim na pag-ibig. Harapin mo ang mundong ito na alam mong God loves you. Harapin mo ang problema na alam mong hindi ikaw lang yon. Harapin mo ang anumang pagsubok ng mundong ito na alam mo na mayroong isang Diyos na ibinigay ang buhay sa iyo. Harapin mo ang mundong ito. Hindi mo nalalaman, Pastor, ako'y nakaharap ngayon sa pagsubok. May mga bantang problema sa buhay ko. Ako'y nakaharap. Hindi ikaw ang nakaharap. Si Jesus ang nakaharap. Ang takot at ang pag-ibig ay hindi pwedeng sabay. Hindi ito pwedeng mag-exist in the same place. 1 John 4:18 says, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Pag pinapasok mo si Jesus sa puso mo, mawawala ang takot. God will take care of our needs. Resurrection ang nagagarantiya na ang Diyos ay magpo-provide ng lahat mong kailangan. Dahil sa resurrection, pinatawad ang ating kasalanan. Past. Dahil sa resurrection, nagkaroon ng purpose ang ating buhay. Present. Dahil sa resurrection, nagkaroon tayo ng tahanan sa langit. Future. Nag-aalis ng takot ang resurrection. Because God takes care of our past, of our present, and our future. Now, eto yon. Kung nabuhay na maguli si Jesus, ano pa bang hindi niya kayang buhayin? Do not be afraid. Bubuhayin nga niyan tayo eh. Bibigyan tayo ng bagong yung katawan eh. Ano pang hindi niya kayang buhayin? Ano ba yung area ng buhay mo na sabi mo parang naghihingalo na? Nung nakita mo ang wallet mo parang, parang huling hininga na. Ano bang parte ng buhay mo kailangan ng buhay? Yun ngang espiritong patay, walang relasyon, binigyan ng buhay. This day, where we remember or we celebrate the resurrection of our Savior, our Lord Jesus. Ito po'y napakasayang araw. Itong nag-aalis ng takot. Because ikaw ay merong pag-asa. Napakahirap mabuhay ng walang pag-asa. Because of the resurrection, ano sinasabi mo? Magandang bukas. Alam mo bang bukas? Ang bukas naman hindi lang pag namatay eh. Ang bukas ay di ngayon. After one second, bukas yun. Future yun. Magandang future. Magandang future. Why? Because of the resurrection. Magandang future. I heard this. Paano ka daw mauunawaan ng pakaraniwang tao ang gospel? At ang sabi niya ito, meron daw isang hari na nagsabi na, oy, parang nananakawan ako nababawasan ng ginto dito sa palasyo hulihin yan, hanapin kung sino yan. At pag nahuli ay latiguhin siya ng siguro mga 3 latigo. Sige. Hindi pa rin mahuli. Aba, papatuloy pa rin nababawasan ng ginto sa palasyo. Sabi ng hari, sobra na to. Hanapin niya, hulihin niya. Pag nahuli, latiguhin ng 40 beses. Napatingin ang mga tao. Bakit? Yung pong 40 beses, ibig sabihin noon ay papatayin na. Ang 40 latigo ay death sentence. Alam mo na, nahuli nila kung sino nagnanakaw. At ang nagnanakaw pala, yung anak. Yung anak. Ay, tinginan ngayon ng mga tao. Ay, ito'y salita ng hari. Ang salita ng hari hindi nababali. So, sabi ng hari, sundin ang batas. Sundin ang katarungan. Nasabi na, latiguhin siya ng 40 beses. At dinala na nga yung anak.
Sa labas, maraming nakakakita. Inalis ang damit sa likod at heto na yung lalatigo. 40 times, patay ito. Sige, simulan ang paglatigo. Lumapit na yung lalatigo. Kanyang sisimulan na sumigaw ang hari, sandali! Naku, sabi ng mga tao, yun ang mga sinasabi ko dito eh. Walang katarungan. Pag yung kanya, walang katarungan. Ang katarungan lang sa mga maliliit. Hindi talaga fair yung hari. Sandali, sabi ng hari. At lumakad ang hari. Pumunta siya sa likodan ng kanyang anak. Inalis ang kanyang damit at sabi, latiguhin mo na ang nagkasala. Latiguhin mo na. Sabi, hindi ho pwede. Kayo ho ang mamamatay. Ang nasabi na, latiguhin mo na ang nagkasala. At hindi masasaktan sa bawat latigo, sa bawat parusa na inihampas sa hari tumatama. Hindi nasasaktan ang anak na nagkasala sapagkat yung ama ang tumanggap ng parusa hanggang sa mamatay. Kung hindi mo pa naunawa na nangyari sa iyo at kung hindi mo pa alam kung gaano kalalim ng pag-ibig sa iyo, isipin mo na lamang. Dapat ang parusa ay walang hanggang kamatayan sa impyerno. Pero dahil may nagbayad ng parusa ng kasalanan natin, inilipat tayo, dinala tayo sa kaharian ng ating Ama. May sumambot ng parusa na para sa atin. At ginawa niya ito ng masaya, hindi napipilitan, hindi na pressure. Ginawa niya ito ng masaya. At sinabi niya, mga anak ko, ililigtas ko kayo. Mahal ko kayo. How beautiful is the you will lay down your crown. Surrender your throne in heaven so that I could be found. How awesome is this love that conquered the grave. Love that can move the mountains, that knows me by name. It's unbreakable. It's undeniable. Nothing would ever separate us. Your love is higher than the skies
singing about the love of God. Alam mo, kapag ang nagsabi ay isang Diyos na totoo, na hindi nagsisinungaling, maniniwala ka eh. Pero, kapag yung Diyos na makapangyarihang yon, na hindi nagsisinungaling, ay umiibig sa'yo, lalong maniniwala ka. Kasi maraming nagsasabi, I will do this, I will do that. Why? I promise you this, I promise you that. Why? Do you love me? Dahil only a person that loves a person will do what he promised. Pagpalagay ng kaya. Pero do you love me to follow or to do what you said? Ito po ang gusto kong bigyan ng diin. I pray na makita mo na ang nangako sa iyo ay hindi lamang Diyos na makapangyarihan, kundi Diyos na iniibig ka ng sobra. Ito ang nag-aalis ng takot, nag-aalis ng duda, ng pangamba. Sapagkat hindi lamang siya makapangyarihan, iniibig ka niya. At sa taong umiibig, sa sino mang umiibig, hindi lamang niya gagawin ang pinangako niya, gagawin niya yun ng masaya. Ngayon, the Resurrection Day, na ating sineselebrate ang pagkabuhay na maguli, I want to declare to you na lahat o anumang bahagi ng buhay mo na kailangan ng buhay ay ngayong araw na ito ay tatanggap ng buhay na iyon. I want to start with the finances. I want to declare, O Panginoon Diyos, Ikaw ang Diyos who cares for us sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Walang maliit na bagay sa iyo, Panginoon. Ganito ang nagmamahal, walang maliit na bagay. Sapagkat ang anumang bagay na that concerns us, mahalaga rin sa iyo. Kaya Panginoon, sa lahat na nandito ngayon nananampalataya, na Ikaw ay Diyos na nabuhay na maguli, na binuhay mo ang iyong sarili. The Holy Spirit raise you up. Your Spirit raise you up. Ay kaya mo ring buhayin ang anumang bahagi ng aming buhay na nangangailangan ng buhay. And I am declaring life to the finances of everyone that is here. Ako'y nagdideklara ng buhay. Ikaw na nagtatrabaho, I declare wisdom sa iyo. I declare kakaibang skill na iyong natututunan na hindi natututunan ng pangkaraniwan. I declare kakaibang favor na natatanggap mo galing sa iyong company. I declare kakaibang favor na natatanggap mo sa Diyos, galing sa Diyos at sa tao, sa iyong negosyo. Ang negosyo mo, dinedicate mo sa Panginoon. Ibig sabihin, binibigyan mo ang Panginoon ng kalayaang kumilos diyan. At ngayon, ang salita'y nahayag, ang Diyos ay Diyos na nabuhay na maguli. I am declaring life sa businesses ng mga taong nandito. I'm declaring life. I'm declaring not only restoration but revival. Yes, pwedeng ma-revive. Pwedeng ma-revive ang naghihingalong wallet. Pwedeng ma-revive ang naghihingalong bank account. And I pray, Lord, wisdom. Yung mga maling ginawa namin noon, turuan mo kami na hindi na muli namin gawin yon. In Jesus' name. Now, I'm declaring life sa katawan. Kahit kayong nasa online. Ang sabi nila, ang dami daw inuubo, ang daming may flu, ang daming ganon. May sasabihin din ako, ano man dami niyan, mas malakas pa rin ang Panginoon. So hawakan mo ang parte ng katawan mo na nangangailangan ng buhay.
Kung yan ay parte ng kidney, hawakan mo yung parte ng katawan mo. Kung yan ay lungs, hawakan mo yung parte ng katawan mo. Kung yan ay BP, hawakan mo ang iyong puso, ang iyong ulo. Ano mang parte ng katawan mo nangangailangan ng buhay. Nasa Panginoon ang buhay. Na kay Jesus ang buhay. Siya ang source ng buhay. Kaya sa Kanya tayo nagtitiwala, umaasa, nagkukonek. Oh Father God, I pray, I am accessing your kingdom as you have promised, O Lord God, that by the stripes that you have received, by the stripes of Jesus, we are healed. Kaya Lord, anumang parte ng katawang hinahawakan namin na kailangan ng buhay, let life flow in Jesus' name. Let life flow in Jesus' name. Let life flow in Jesus' name. Healing flow. Healing flow. Healing flow in Jesus' name. Buhay. Buhay sa mga organs. Now. 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 Now that praise your sting, our resurrected King has rendered you defeated. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that is your sting, our resurrected King has rendered you defeated. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that is your sting, our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Ikaw ang barado ang artery vein papunta sa puso. I am declaring healing. I am declaring in Jesus' name na maaayos ito. Maaayos ito in Jesus' name. Hindi ko pinapaintulutan ng heart attack. Hindi ko ito pinapaintulutan in Jesus' name. Kahit stroke, di ko ito pinapaintulutan. I am declaring healing. Ikaw ngayon ay nasa ospital, ikay nakahiga at naririnig mo ito. I am declaring healing sa iyo. Na-stroke ka, I am declaring healing sa iyo in Jesus' name. In Jesus' name. Ang Diyos ay namatay, pagkatatlong araw nabuhay na magguli. Ikaw, patatlong araw ka na sa ospital, may sasabihin ako sa iyo, this is your day of healing. This is your day of healing. I am commanding, rise up! You are healed in Jesus' name. I am talking to nerves. Ikaw nerves na nagdudulot ng pain. Ang sabi ng doctor, nerves, I am declaring healing in Jesus' name. Ngayon, healing flow in Jesus' name. Healing flow in Jesus' name. Sobrang pain ang nararamdaman mo. Sobrang pain. Ikaw ay uminom na ng mga pain reliever, hindi mawala. Umiiyak ka na sa gabi sa pain. At minsan ikay depressed na. Now I am declaring healing in Jesus' name. Healing flow in Jesus' name. In Jesus' name.
The resurrection power of the Lord is upon you right now, giving life to your body right now in Jesus' name. May kasama ka sa bahay na nakahiga, you're praying for mother mo siya, yung nakahiga, mother mo siya, nakahiga. You are praying to God for healing. I am declaring life. I am declaring life sa iyong mother in Jesus' name. I am declaring life sa iyong mother in Jesus' name. Yes, yes, yes. Ikaw yon, i-lay hands mo ang kamay mo sa mother mo. Ikay nasa online, you're listening to this, lay hands mo ang iyong kamay. I am declaring life in Jesus' name. Life in Jesus' name. Life. At akin nire-review ang mga negative words spoken against your mother. I am declaring life in Jesus' name. Ididiin natin ang buhay. Ididiin natin ang resurrection life. Itong pagkabuhay na maguli. Idinideklara natin ang buhay. There is life. Now, again, ulitin mo. Hawakan mo yung parte ng katawan mo. Ulitin mo to. Pati ikaw nasa online, hawakan mo yung parte ng katawan mo na nangangailangan ng buhay. Okay? Ikaw ngayon ang magdeklara. Ikaw ang magdeklara ng buhay sa iyong katawan. Sabihin mo, life flow. Sige. Ikaw ang magdeklara. Sige. And yes, I agree. Life is flowing right now. Life is flowing right now. Life is flowing right now. May tinaningan. Ang sabi ay 2 taon. Ano? Magugulat sila sapagkat ang Diyos ay binigyan ka ng himala. You will live long, satisfied life. At anumang parte ng buhay pa namin ang nangangailangan ng buhay, whether it be relationship na nangangailangan ng buhay, mga relasyon ng mag-asawa, relasyon ng anak, ng magkapatid, relasyon ng magulang sa anak, relasyon ng magkakamag-anak, relasyon ng magtitiyo, magtitiya, magpapamangkin, relasyon ng pamilya. I am declaring life. Life in Jesus' name. Magkakasundo-sundo. Hindi nahahanapin kung sino ang mali, kung sino ang tama, sapagkat lahat ang gusto ay magkaayos, magkasundo. I am declaring life. Life sa pamilya. Life. Meron ka ng matagal na hinihingi sa Panginoon. Sa araw na ito na nahayag ang resurrection, ang pagkabuhay na maguli, ang pinakamatinding ginawa, ang talunin ng kamatayan. Ikaw na may hinihingi sa Panginoon, umanda ka. Kung yung patay ay binuhay, walang imposible sa Diyos. I am releasing, or I am declaring, ngayon, Father God, release the answer to our prayers according to your will. According to your will. According to your will. Sunod-sunod na patotoo. Sunod-sunod na testimony. Oh, Father God, let your church glorify your name. Let your church glorify your name by our testimonies. Lord was thrown away. His perfect love could not be overcome. Now therefore is your name, our resurrected King, has rather you defeat him forever.
Salamat, Panginoon. Hayaan mo ng iyong church ay luwalhatiin ka sa sunod-sunod na patotoo at answered prayers. Yung matagal ng hinihingi, dumating na. In Jesus' name.